na sa maraming bahagi ng Pilipinas, may isang tunog na kapag narinig sa gabi ay agad nagdudulot ng kaba. Hindi ito sigaw, hindi rin ito iyak. Isa itong paulit-ulit na tunog na tila nanggagaling sa itaas. Wak-wak. Sa unang tingin, maaari itong ipagkamali na tunog lamang ng ibon. Ngunit sa mga kwento ng bayan, ang tunog na ito ay hindi basta huni ng hayop. Ito ay babala, ito ang wak-wak. Ang wak-wak ay madalas iugnay sa mga nilalang na lumilipad sa gabi. Sa ilang paniniwala, ito ay uri ng aswang. Sa iba naman, ito ay hiwalay na nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at lumipad sa dilim. Ngunit, sa halos lahat ng bersyon, iisa ang pareho. Nauuna ang tunog bago ang panganib. Ang paniniwala sa wak-wak ay nagugat sa mga panahong ang gabi ay tunay na madilim. Bago ang kuryente at ilaw sa lansangan, ang dilim ay kumpleto. Ang bawat tunog ay malinaw at ang bawat galaw sa itaas ay mahirap tukuyin. Sa ganitong kalagayan, ang tunog ng ibon sa gabi ay nagiging kakaiba. Hindi lahat ng ibon ay aktibo sa dilim. Kaya kapag may marinig na paulit-ulit na huni sa kalangitan, ito ay agad napapansin. Sa kakulangan ng malinaw na paliwanag, ang tunog ay nagkakaroon ng kahulugan. At sa paglipas ng panahon, ang huni ay naging pangalan ng nilalang. Ang wak-wak ay hindi lamang tunog, kundi presensya. Sa maraming kwento, ang wak-wak ay inilalarawan bilang nilalang, nakahawig ng ibon o may pakpak. Sa ilang salaysay, ito ay aswang na may kakayahang magpalipad at manghuli sa gabi. Ang pakpak nito ay malalaki at ang galaw ay tahimik maliban sa tunog na dala nito. May paniniwala rin na ang wak-wak ay may kakaibang paraan ng panlilinlang. Ayon sa ilang kwento, kapag ang tunog ay tila malayo, ang nilalang ay malapit. At kapag ang tunog ay tila malapit, ito ay nasa malayo pa. Ang ganitong detalye ay nagdaragdag sa takot dahil ang pandinig na dapat magsilbing babala ay nagiging dahilan ng pagkalito. Karaniwang iniuugnay ang wak-wak sa mga probinsya at lugar na may malalawak na bukid, puno at tahimik na paligid. Sa mga ganitong lugar, mas malinaw marinig ang tunog mula sa itaas. Mas madalas daw marinig ang wak-wak sa gabi, lalo na kapag tahimik ang paligid at mahina ang hangin. Sa mga oras na ito, ang paulit-ulit na tunog ay mas nakakabahala. May mga kwento rin na nagsasabing ang wak-wak ay mas aktibo sa mga gabing walang buwan. Sa ganitong dilim, ang paglipad nito ay mas mahirap makita. Hindi raw agad umaatake ang wak-wak. Ang una nitong ginagawa ay magparamdam sa pamamagitan ng tunog. Ang wak-wak ay tila sumusukat sa reaksyon ng mga tao. Kapag may nagpakita ng takot o pagkabalisa, sinasabing mas lumalapit ang panganib. Sa ilang salaysay, ang wak-wak ay naghahanap ng mahihinang biktima. Mga may sakit, buntis o nag-iisa sa gabi. Sa ganitong mga kwento, ang nilalang ay hindi basta nananakot kundi pumipili. May mga nagsasabing ang wak-wak ay hindi lamang pisikal na nilalang kundi simbolo ng panganib na dumarating nang hindi mo nakikita. Maraming kwento ang nagsasabi na ang wak-wak ay naririnig bago may mangyaring hindi kanais-nais. May mga pamilya na nagsasabing nakarinig sila ng tunog sa gabi bago magkasakit ang isang miyembro. May mga nagsasabing ang tunog ay paulit-ulit na bumabalik sa loob ng ilang gabi. Sa ilang baryo, may mga taong naniniwalang ang wak-wak ay nagbabantay mula sa itaas ng puno o bubong. Hindi ito basta bumababa. Ang presensya nito ay nasa itaas. Di lang naghihintay. Ang mga ganitong kwento ay hindi laging may malinaw na patunay. Ngunit ang tunog na iniuugnay dito ay sapat upang magdulot ng takot sa mga nakaririnig. Dahil sa takot sa wak-wak, may mga paniniwala ang mga tao upang makaiwas dito. Isa sa mga pinakakaraniwan ay ang pagsara ng bintana at pintuan sa gabi. Ang pag-iwas sa paglabas kapag may narinig na kakaibang tunog ay itinuturing na tamang hakbang. May mga nagsasabing ang pagdarasal o pagbanggit ng banal na salita ay nakatutulong upang hindi lapitan ng nilalang. Sa ilang lugar, gumagamit din ng mga proteksyon na simbolo o bagay. Ang mga ganitong paniniwala ay nagsilbing paraan upang mabawasan ang takot at magkaroon ng pakiramdam ng kontrol sa gitna ng dilim. May mga pananaw na nagsasabing ang wak-wak ay maaaring bunga ng mga ibon o hayop sa gabi na ang tunog ay pinalakas ng imahinasyon. Ang eko sa bukid o bundok ay maaaring magdulot ng kakaibang distansya sa tunog.
Mayroon ding nagsasabing ang wakwak ay simbolo ng takot sa hindi nakikita. Ang panganib na nasa itaas na hindi mo maabot at hindi mo makita ng malinaw. Sa ganitong konteksto, ang wakwak ay hindi lamang nilalang, kundi representasyon ng kaba na dumarating bago ang hindi inaasahan. Sa kabila ng pag-unlad ng panahon, nananatili ang kwento ng wakwak sa maraming probinsya. Ito ay dahil ang gabi ay nananatiling panahon ng pag-iingat. Hanggat may dilim at may tunog na hindi agad maipaliwanag, mananatili ang mga ganitong salaysay. Ang wakwak ay nagiging paalala na ang panganib ay hindi palaging nakikita. Minsan, ito ay naririnig muna. Ang wakwak ay hindi lamang nilalang na lumilipad sa gabi. Ito ay kwento ng tunog na nagiging babala. Sa bawat wakwak na iniuugnay dito, may kasamang alaala ng takot at pag-iingat. Hanggang ngayon, patuloy pa ring ikinukwento ang wakwak sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi man ito pinaniniwalaan ng lahat, nananatili itong bahagi ng mga kwento na nagpapalalim sa pagtingin ng mga Pilipino sa gabi. At sa maraming pagkakataon, ang tunay na takot ay hindi ang makita ang nilalang, kundi ang marinig ang tunog nito sa itaas, habang ikaw ay nag-iisa sa dilim.